Yo guys, pandaigdigang balita tayo ngayon mga sangkay. Eto, nakakagulat na balita. Isa sa pinakamayaman sa buong mundo na si Bill Gates, ipamimigay daw po ang kanyang halos lahat ng kanyang kayamanan sa lahat po ng mga tao sa buong mundo. Alamin po natin ang balita tungkol dyan. Yo guys, what's up? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan? At ito nga, nakakagulat mga sangkay itong balita ngayon sa international. Kasi nga po, ang isa sa pinakamayaman sa buong mundo na si Bill Gates, mga sangkay, ipamimigay daw po ang kanyang kayamanan sa maraming tao sa buong mundo. Ano kayang plano na ito, no? Well, pag-usapan po natin mga sangkay. Bibihira po yung ganito. Anyway, before tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po. Tayo po ay nakarating na sa 1.5 million subscribers. So, kung ikaw ay hindi pa nakakapag-subscribe at gusto mong mapabilang sa dumaraming pamilya ng mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright? Ngayon, ito na nga mga sangkay. Pag-usapan po natin ito. Kasi ayon sa balita, Bill Gates, ipamimigay ang halos lahat ng kanyang kayamanan. Ano kaya meron, no? Actually, marami to. Sabog na sabog po ngayon ng Balita International tungkol po dito. Tingnan mo natin ang balita. The big news is that all resources, both in the foundation and what I have that will be given to the foundation, will be spent down over the next 20 years. Ibibigay ni Microsoft founder Bill Gates ang lahat ng kanyang kayamanan sa charitable institution na kanyang itinayo kasama ang asawa na Gates Foundation bago tuluyang itigil ang operasyon nito sa taong 2045. Ayon kay Gates, nakapagbigay na ng $100 billion or 5.5 trillion pesos ang foundation para sa health and development projects. Okay, ayan po mga sangkay, no? Meron po silang foundation na kung saan ito po yung magdadala sa kanilang kayamanan. And so we're doubling down on our commitment. We spent $100 billion in that first 25 years against inequity. 100 billion sa first 25 years. And in the next 20 years, we'll spend an additional $200 billion. Grabe. So sa first 25 years, 100 billion. And the next 20 years, okay, first 20 years mga sangkay, 100 billion. Next 20 years, to another 200 billion. So ganyan po kalala mga sangkay yung gagawin nila para lamang po makatulong sa maraming tao sa buong mundo. Ang dagdag na $200 billion or 11.1 trillion pesos ay gagastusin sa susunod na 2 dekada. Ang mga pangunahing layunin ng kanyang foundation ay ang treatment ng may mga sakit na sanhi ng pagkamatay ng mga ina at bata. Gayon din ang pagkasugpo sa mga nakakahawang sakit tulad ng malaria at measles at pagtulong sa milyon-milyong tao na makaalis sa kahirapan. Grabe, no? Alam nyo, pipihira yung ganito mga sangkay. Isa pong mayaman, ewan ko lang kung, halimbawa, pag tumanda na si Elon Musk, diba kung kaya niyang gawin ito? Kasi karamihan, halimbawa dito sa ating bansa, karamihan po talaga yung kanilang kayamanan, hanggat maaari, kinikip nila yan. Para yung next generation ng kanilang pamilya, mabibit-bit pa rin ang kayamanan na sinimulan ng kung sino man sa pamilya nila. Ganyan po mga sangkay, pero ito iba. Siguro may maiiwan naman mga sangkay, pero hindi po ganun kalaki. No? Talagang ibubuhos nila sa pagtulong para makaahon daw yung maraming tao sa kahirapan. Pambihira. Kasabay nito ay binatikos ni Gates ang pagbabawas sa foreign aids ng mga bansang tulad ng US, UK at France. Tutol din siya sa ginawang pagbawas sa pondo ng Department of Government Efficiency or DOGE sa pamumuno ni Elon Musk na ay magdudulot ng pagkamatay ng milyong-milyong mga bata. O ayan mga sangkay, isa po yan sa, kumbaga, siya dito ay may karapatan na bumatikos. Kumbaga, kaya naman kayo. Ako nga, personal na pera ko na eh. Ang pinamimigay ko. Kayo, nasa gobyerno kayo.
hindi kayo makatulong sa ibang mga tao. Parang gano'n ang datingan mga sangkay. Kasi, syempre, napakayaman ng taong to eh. Isa po yan siguro nasa top 4 po ata ito si Bill Gates. Na pinakamayaman or top 5 na pinakamayaman sa buong mundo. Kasi number 1 si Elon Musk eh. Pero grabe ang kanyang ginawa mga sangkay. Lynn Perez. Okay, mayroon po niyan dito isa sa balita mula sa international ito. Tingnan po natin kasi marami din po talaga yung nagulat tungkol dyan. For an exclusive interview where the billionaire revealed he is giving away 99% of his money. Grabe! 99% ng kanyang pera. And he says his charitable Gates Foundation will undergo a major change that will result in shutting down by 2045. His organization, of course, is devoted to fighting poverty, disease, and inequity, and is now, as a result of today's announcement, doubling its spending on those causes to $200 billion over the next 20 years. Grabe. We had to begin with the question you may be asking. Why now? By deciding to spend all this money in the next 20 years, we can get a lot more done. The original plan for the Gates Foundation, established and funded by Bill and Melinda Gates and backed by additional billions from Warren Buffett, was to keep the doors open and the dollars flowing for 2 decades after Bill's death. Grabe, no? Ito pala talaga yung ginagawa niya mga sangkay. Meron po siyang foundation sa pagtulong sa maraming tao sa buong mundo. Isipin niyo, 99% ang kanyang kayamanan. Ipamimigay niya to help. Grabe. Instead, as of today's announcement, the plan is to give away virtually all of my wealth, Bill writes, over the next 20 years. Grabe ang lala nito. And if you couldn't guess, we're talking about a lot of wealth. I'm super excited that that'll be over 200 billion that we'll give away during that time period, and that we'll be able to save tens of millions of lives. And you're not going to miss it. No, I won't. You know, I hope. Grabe. Hindi mo bang, di ka ba nangihinayang dyan? Hindi mo ba mamimiss yan? No, I don't. Hope I'm still alive when we finish the 20 years, but I'll save a little bit to be able to buy hamburgers as much as I need. The $100 billion the foundation has already spent since 2000 has helped cut the rate of death among children under 5 in half, This is a Philips ultrasound. thanks in part to its investments in new technologies, like the ones he showed us at his offices in Palm Desert, California. What are you proudest of? Well, the work in vaccines would be the top of the list because at the turn of the century, kids weren't getting vaccines for diarrhea and pneumonia, and that's now saved millions and millions of lives. So it's, it's a simple little vial like this one. Ilang taon na ba si Bill Gates? Tingnan nga natin mga sangkay. Ibang klase yung taong to. Bill Gates. $69. Yung net worth niya is 113 billion US dollar. Grabe, yaman ng taon to. 69 years old. So, 20 years, 200 billion yung ibibigay niya mga sangkay. Halos lahat na po ng kanyang kayamanan yan. 99% hindi siya manghihinayang. Ganyan po silang dalawang mag-asawa mga sangkay. Portable coolers and go-anywhere drones help deliver those vials where they're needed. But Gates now worries fewer people will be getting them, not because of the distances, but because of the governments involved. It looks like we'll be able to raise less money now than we did in the past because the U.S. at least is tentatively not supporting buying those vaccines, and other countries in Europe that have always been substantially more generous are also cutting back. It sounds like, in part, you're doing this because you're looking at the world and you're looking at this country and they're doing less.
So the Gates Foundation and other foundations need to do more. Well, you always want more money going into these things where you're saving lives for a few $1,000s. And I'll be an advocate that when President Bush created a lot of these programs for HIV, malaria, and some other things, Grabe, no? Ibang klase yung taong to. I know you recently had dinner with the president. Okay. Ayan, no? Ibibigay niya yung kanyang 200 billion sa pamamagitan po ng Gates Foundation over the next 20 years. So, 20 years na ipoproseso mga sangka itong 200 billion US dollar. Ganyan po kalupit mga sangkay si Bill Gates. So, sino ang may kaya nitong gawin? Pero nyo, hindi po yung pinakamayaman lang sa kung anumang bansa. Pinakamayaman po yan sa buong mundo. Pero ibibigay niya ang kanyang 99% na kayamanan para makatulong mga sangkay. Ibang klase yung taong to, no? Grabe, hindi daw siya manginayang. Wala siyang pakialam. Sa pera niya, ang gusto lang niya makatulong talaga sa maraming tao. Ibang klase yung mindset ng taong to. Well, yun naman po talaga. Pag tayo ay pumanaw, wala naman po tayo madadala kahit 5 duling. So, bakit hindi natin itulong yan sa mga kapuspalad? No? Kung lahat ng tao, mga sangkay, kagaya ni Bill Gates, lahat ng mayayaman kagaya ni Bill Gates, malaki po ang magiging pagbabago ng buong mundo, no? Lalong-lalo na po pagdating sa poverty. Well, ano po ang inyong opinion? Kayo din ba ay nagulat, mga sangkay, sa ginawa ni Bill Gates? Grabe to. Comment down below. Anyway, meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.